no? So yung mga panahon na yun, nagtataka kami bakit walang pumapasok. So yun yung in-address namin doon sa aming bulletin number 3 kagabi, at hinihingian namin ng explanation ang COMELEC bakit nangyari yun. At magbibigay ba sila ng paliwanag sa inyo? Ano naman ang sinabi ng COMELEC tungkol dito? Hindi lang yata ito yung kagabi. In fact, kanina madaling araw, mayroon ding mga discrepancies dun sa mga naunang reports. May mga bilang na medyo bumaba, na dapat ay mas mataas na yung bilang given na nangyari ito kanina mga madaling araw. So ano ang balak ng NAMFREL dito? Paano ba ito maidadala o may bibigay sa pansin ng Commission on Elections sa ngayon? At titingnan namin yan, yung mga analyst namin, para makita ano ba yung dahilan, kung bakit nangyari nga yan. So even then, NAMFREL nagdududa na, no? Kasi tingnan niyo yung explanation nitong si George Garcia. Parang ang tingin niya sa mga tao, ang tatanga. Sabihin na po natin, na yung mga bilog na yan, ang mga presinto ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito, servers. Kunwari lang ituloy-tuloy yung kanyang dakdak para hindi mahalata at hindi tayo maka-catch up. Ganun ang style nito eh. Yung tuloy-tuloy ba? Para malito ba rin tayo para hindi wala tayong time makapag-process ng ating brain cells. Parang gano'n, no? Transparency Service COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Magtatransmit siya sa NAMFREL. NAMFREL. Kine-question kayo ng NAMFREL, wala kayo daw itinatransmit sa NAMFREL at saka sa PPCRB, Lydia, server, meron pong majority. Sinungaling to. Ibig sabihin, ito po, direct na magtatransmit, pero pa pala, Municipal Board of Canvassers, MBOC, okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, totoo ba yan? dito, yan. Bakit kine-question? So kine-question kayo ng NAMFREL? Mula senador hanggang kunsihal yan. Lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At syempre, magtatransmit niya sa pinakabayan niya. Yung canvassing ng pinakabayan niya para naman sa pagpoproklama, pagproklama na sila. Kagabi, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Okay, sige. Tuloy mo lang yan. Ngayon ano? Yung bawat entities na to, nag-iisip pa. Yung COMELEC, real time kami. Real time. Ano sa presinto, may real time bang 26 million tas naging 21 million? Real time ba yun? Converted into human readable data. Figures. Ano ang boto? Human readable data. Minority, hindi siya real time kaagad. Kasi kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi kinakailangan yung pong sa NAMFREL, PPCRB, media, majority minority, hindi siya real time kaagad. Bakit? Kasi kinakailangan iproseso. Bakit? Kinakailangang manipulahin, ganon. So, yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, dapat real time lahat yan simultaneously. Ano ka, pinaglolo ko mo yung tao? Na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. Wow! So, kinakailangan iproseso. So, sabihin na po natin, iproseso yung pagmanipula. Nakapagpadala na ng 2 presinto. So, sa first 15 minutes, 15 minutes? ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts.
Okay po. Ang galing. Ang galing. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka ma-delay ng konti kasi nga ipaprocess pa nila. Wow! Maging human readable. Kailangan meron silang program para ma-process into human readable data. Okay po? Ayun na nga ang dapat dyan. Lahat yan, synchronize yan. Para makita namin, makita ng PPCRV, makita ng NAMFREL, kung meron kayong in-insert dyan o wala. So regardless, kung ano yung ipapadala ninyo dyan sa central na yan, yun din ang ipadala ninyo sa PPCRV, NAMFREL. Kasi kung may 15 minutes delay, aba, ano mamanipula ninyo? Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si Juan. Ito yung first 15 minutes. Sa second 15 minutes, Oh, 30 minutes na. may panigbago na namang 3. Pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL Media, kasama yung unang 2. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. Oh. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng Pinaprocess. COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Manipulado na yun. Pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa Akala ko ba synchronize lahat yan? Ngayon, pinaprocess pa. Pinaunang 2, yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. May program kayo na kayo ang nag-encode. May Program siningit. na yun, naglilinis. Uy, So, naglilinis! ang matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. So, yan yung paliwanag niya doon sa 26 million ni Senator Bongo and the rest na nabawasan ng 5 million. Nililinis daw. Wow, ang galing. Galing talaga. Tingnan nyo, NAMFREL dito, nagpa-press con sila. Ngayon lang. Anong sabi nila? Nagre-reklamo nga sila kasi dati, walang transparency. nag-close ang polls ng alas 7. So, pwede sabihin mo, 7:15 dapat pumapasok na. Yeah, oo. But from 7:15 o 7:30, okay na rin. Ang projection namin kung based na previous elections, dapat by 10 p.m., 90% of the election returns should have been transmitted. Yung previous na 2022 election, 2022. ano oras ang Mga 10 o'clock. Yung first transmission na tanggap namin, previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Okay, parang test run lang. Oo. Siya. 5 headers. Headers ang papilat. Oo. Yung last election na. Hindi. Ngayon. Ano nangyari? Yun nga, between 7:15 and 8:56, walang pumapasok na election returns doon sa mga servers ng mga recipients. Ng PCRB. Nasa ng COMELEC yan. Oo. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Anong oras naman? Tuloy-tuloy yun sa kanila. From polls, close of polls, 7:26 ata yung yung una. posting nila. Yung unang posting nila. So, hindi real time. Sa inyo, alas 9 na. Wag ka agad pa. By 9 o'clock, sinasabi, nakatanggap na kami ng 30% Sinasabi niya? sa COMELEC. Oh. Kaya Anong oras yun? natanggap namin, 8:56, Ano yung 30%? By anong oras yun? maaga pa, sabi. Yung 30% was around 7. Na-message yung 1 hour and a half previous, sabi ko. Hindi, yung sa COMELEC, pumasok siya. Bago mag-resort yun. Oo, Eh, bakit pala siya? 30% Hindi pala synchronize. Anyway, by 8:56, natanggap na namin yung unang may laman. Unang may laman. Pero sa COMELEC, 30% na sila. Hindi na, by that time, double na yata. 60. 64%. Grabe, oh. Na-trace ba niyo kung saan, bakit gano'n nangyari? Yun ang pag-usapan Yun. natin. Yun ang tanong. Sige. Nag-release kami ng bulletin at hinihingi namin sa COMELEC ang paliwanag. Oo. Bakit nangyari yun? Oh. Hanggang sa ngayon, wala pa. Oy, walang pa. Wala pa rin. Wala pa. Siguro iniimbestigahan nila anong nangyari. Pinapag-aralan pa nila. By the way, no? Lahat tayo, no? Ang watchdog,
delayed. We are in the same boat na. PCCRB, media. Kung makikita nyo, walang nagpo-post pagkalas sa webinar. Yeah. So, ibig sabihin, the access to the transparency servers ng mga watchdogs is there. Yun nga lang, wala na. So, ang sinasabi ng NAMFREL at the other PPCRB, nagtatransmit na yung yung result doon sa central ng COMELEC. Pero hindi synchronized doon sa PPCRB at dito sa NAMFREL. So, ibig sabihin, kontrolado pa rin ng COMELEC. Wala dito yung transparency kasi hindi naman real time. Sabi ni Garcia, real time. So, ngayon, kini-question sila ng COMELEC, kini-question ng COMELEC ng NAMFREL. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Ang question, during the first night, the night of the election, ang bilis, 30% hanggang naging 60%, hanggang naging 76%. Tapos ngayon, nag-stop sa 97%. Anong nangyari? Meron bang niluluto? Up to now, as we speak, wala pa rin explanation ng COMELEC. Wala. Between that, Wala pa. Nako! Formally, diba? May press release, pero hindi ganun eh. May tinitingnan tayo technical explanation. Okay? Saan ba? Nabulunan ba ulit? Kasi na-experience namin yan from 2022 at 2019, yung nabubulunan yung system. At nararemedyohan naman. Kala ngayon, nararemedyohan daw noon. Ngayon, hindi na. ano ba, tingin mismo ay nabubulunan? paano ko yung nabubulunan? Choke. There's a choke point somewhere. May choke point na ang data intended for the transparency servers is not visible po. Bakit nangyayari yun? That we need a technical explanation. And they, wala pa rin, as we speak na, wala pa rin explanation. Well, hopefully, in the previous election, there's a post-source code review again, or a post-mortem hino-host si COMELEC. Yun ang inaantay namin para makita natin yung technicality sa procedure or sa system. Ay, kung hindi bibigay ni Garcia yan, alam na natin. Para ma-review, di ba? And that should not in any way give doubts to the election results. Oo, dapat walang doubt. Supposedly, Kasi parang even if they're delayed sa kasi sa COMELEC lumalabas naman. Ang problema nga lang, hindi lumalabas sa transparency survey. So, ganun din yung sitwasyon ng 2019. Pumapasok din sa COMELEC, pero sa amin, wala. Yun pala yung decryption tool. Yung pag-prepare ng package, hindi na ito. Oo, kasi niluluto pa nga nila eh. Ano naman yun? May program doon kasi na dapat pag natanggap yung election returns, transparent returns, ay napapadala naman in turn doon sa mga different groups. Oo. Ano nangyari doon? Oo. Yun nga, sa ngayon, for this election, yun ang tinatanong namin. Kasi yun yung in-between eh. In-between. Yun na hindi natin nakikita. Supposedly, sa bagong network design, diretso ang transmission ng BCM or ACM machine, saan tayo nagsubo na ating mga balota, magta-transmit siya diretso dun sa transparency server. Tinanggal na yung tinatawag nating meet-me room. Yun ang in-announce ng COMELEC na wala ng intermediary server. Kaya dapat direct-direct yun. Ano nangyari? Kung wala ng intermediary, bakit nadidelay pa rin? Yun ang gusto natin malaman. Okay, puputulin natin dyan pero dyan pa lang, very questionable. Natanggal yung intermediary pero bakit may delay pa? At kung may delay, hindi ba dapat binibigyan tayo ng reason? Hanggang ngayon, 2 days later, hindi pa sinasagot ng COMELEC ang question ng NAMFREL, ng PPCRB. So, where is the transparency there? Diba? Questionable eh.